Good morning po, Sir Early, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pagtanggap ng tawag sa maagang ito ng linggo, bisperas po ng eleksyon. Major, matanong lang po namin, mukhang sa paliwanag o dun sa description na magiging deployment ng mga tauhan ng PNP sa National Capital Region Police Office, mukhang ang matitira sa presinto, mga sarhento de mesa. Major, puro mga sarhento de mesa matitira sa presinto. Talagang lahat ay kinakailangan lumabas para pangisiwaan ng maayos na halalan. Tama ba yung observation na yun, Major? Yes po, tama po kayo. Parang iilan na lang po matitira natin sa mga police station, sa mga presinto, kasi po lahat po ay lalabas, kahit po yung mga nasa regional headquarters ay na on standby alert din po para kung kakailanganin ng dagdag na reinforcement dito sa ating mga voting centers or ilang pang lugar is madali po tayo makakapunta. Tulad na lang kahapon at maaring hanggang ngayong araw na ito ng linggo, meron mo bang sunod-sunod na mga tawag, sumbong, impormasyon tungkol sa mga namimigay at nagbebenta ng boto at nagbibigay na kung ano-ano, mga stab, pera at kung ano-ano pa bago ang eleksyon po bukas? May mga ganun ho ba tayong natanggap na impormasyon, Major? At ano po ang magiging tugon dapat dito ng NCRPO, ma'am? Dito po sa atin sa NCR, wala po tayong received reports. Although meron po tayo mga tao na nakadeploy din sa ating mga kontrabigay centers, wala naman po tayong nakukuha pa or nare-receive na reports na nagkakaroon po ng bayaran or bilihan ng boto. So far, nagbo-monitor pa rin po tayo. Baka lang po nahihiya yung ating mga kababayan na magsabi. Pero bukas po ang aming tanggapan ng atangan ng mga linya para po sa mga reports na pwede niyong ibigay sa amin. Ano ho bang hotline ng NCRP? Sabagay, yung bawat distrito, QCPD, MPD, EPD, SPD, may mga kanya-kanya silang mga hotline. Pero kung sakaling hindi sila kontento, ang NCRP may sarili hubang hotline na pwedeng tawagan para tugunan po ng inyong mga tauhan. Itong maaring na habang nagkakausap tayo ay na unti-unti nang humahaba ang pila dahil may stab na pinamimigay ang isang kandidato, Major. Sa atin po dito sa NCRPO, meron po tayong dalawang hotline numbers kung pwede po nilang ma-take down. Okay. 0999-901-8181, 0915-888-8181. Pero meron po tayong dalawang numbers na pwede mas madaling tandaan. Yun pong ating 117 at saka po yung 911. Ito ang pwedeng pagsumbungan kasi kayo nakausap ko si Chairman Garcia. Ang PNP ngayon ay hindi naaasiwa kasi dati parang nagdadalawang isip pa kung tutugon sa vote buying dahil hindi raw yun saklaw. Ito'y kasama pala kapaloob sa tungkulin ng PNP under COMELEC na ganitong pagkakataon na may tuturing itong kaso at maaaring arestuhin ng walang warrant. Major, ano po? Tama po kayo dyan kasi meron po tayo yung pong sa nababanggit po yun sa Article 12 ng ating Omnibus Election Code na kung saan halimbawa pong magpatunayan na nagkasala kayo sa vote buying or vote selling, pwede po kayong makulong sa 1 hanggang 6 na taon. So kasama rin ito marahil sa binili ni General Abirin. Tumugon sa mga pilahan na nagbebenta ng boto ang ating pambansang pulisya. Major, ano po? Tama po kayo. Meron po tayong yung sabi natin mga kontrabigay centers, meron po tayong mga nakadeploy na tao doon. May detailed personnel po tayo para kung sakaling kailanganin po nila na agad na assistance or meron po silang report, pwede po namin magawan po agad ng validation yung mga reports po. Okay. May nagtatanong kagad dito, pwede pong pakiulit yung ito, 0999 988-8181. Tama ho, Major? 0999-901. 901, sorry. 901-8181. Yung isa 0915-888-8181. Ngayon, yung mga numero madaling tandaan para hindi na itawag. Kasi yung iba rito parang gusto na magpadala pa ng video. Pwede rin naman, Major, ano po? Pwede po. Tama, pwede po. May Viber po yung mga numbers na yan. So pwede po makareceive ng video. Titiyakin ng NCRPO in 5 to 7 minutes may pupunta dyan sa pilahan na yan na maaari nakikita nyo ho sa mga oras na ito, Major? Ganun po ba yun? Pwede po silang agad-agad na puntahan ng ating pinakamalapit o yung nakakasako po na station. Okay. Major, sa ilang mga katanungan na lang siguro natin, wala naman tayong natatanggap na banta sa NCRPO na maaaring mag-asik ng kaguluhan o may plano na i-disable o gawing walang saysay ang mangyayaring eleksyon bukas o maaaring gumawa ng kaguluhan ngayong bisperas ng eleksyon.
Opo, sa kasalukuyan po wala po tayong natatanggap or nako-confirm na security threat or kung ano man po na planong destabilisasyon. Pero patuloy pa rin po yung ating ginagawang intelligence build-up at monitoring para po hindi naman po tayo mabulaga kung sakali man po na mayroong mga nagpaplano na gawing magulo ang ating halalan. Wala naman tayo natatanggap na anong lugar o anong lungsod dito sa Metro Manila na dapat bantayan dahil may mga banta ng kaguluhan. Wala naman po. Wala naman po. So far po, ang NCR po is nasa green category pa rin po ng COMELEC. Kaya po wala po tayong mga hotspots na tinatawag. Safe pa rin po at maayos po pa rin dito sa atin sa NCR. Ilang tauhan po ba itong ating ini-expect na mag-iikot mula ngayong araw na ito hanggang bukas dahil hindi lang po bentahan, mga paglabag sa halalan na binabantayan. Kasama na rin, of course, kasama na rin dyan siyempre, Major, yung mag-iinuman. Illegal ba? Tama po. Kasama rin sa magbabantay. Mga ilan po ito magbabantay nito ngayon, Major? Yung pong ating i-deploy na personnel, actually effective May 3 po, meron na po tayong mga nakadeploy para sa election. Nasa 25,000 po yung ating ipapakalat sa buong NCR. Regarding po dyan sa liquor ban, kanina lang po, kaninang 4 a.m. is may na-receive na po tayong report na may nahuli po tayo na lumabag sa liquor ban. Saan po nahuli po ito, Major? May detalye po tayo? Sa area po ng Navotas, meron po tayong 8 tao na nahuli ng paglabag sa liquor ban. Okay, sana wag na madagdagan. Baka may iba rito magbakasakali pa na busy naman mga tao ngayon. Inuman tayo. Okay lang siguro kung sa loob ng bahay. Sabagay, kung bibili, hindi sila dapat, yung mga tindahan daw siguro dapat bantayan din dahil baka nagbebenta ng palihim. Opo, tama po. Kaya po yung ating mga pulis na nakakalat ngayon is nagkakandak din po ng information dissemination dun sa mga tindahan na posibleng magbenta. Kasi kahit sila mismo pag nagbenta sila, may paglabag din sila sa liquor ban kasi supposed to be wala po talaga dapat magbebenta at makakabili. Pwede ring tanggapin ba as evidence sa mga video ng tindahan na nagbebenta ng alak daw? Pwede po natin yan matanggap as evidence at gagawin po natin ng validation yan at ng report kung sakaling po ma-receive po natin. Okay. May mga nakikita akong nung nagkaroon kayo ng parang command conference nung Mayo 2 sa 3 ba yun na hindi lamang mga tauhan ninyo ang maaring makita para mapanatili ang maayos na eleksyon. Meron din daw kayong mga drone na tama ba yun? May mga drone, may mga equipment na gagamitin ng NCRPO para makita yung malawak kung ano nangyayari sa isang lugar? Tama po, hindi lang po yung ating mga tao, pati lahat po ng kumbaga po all resources po ng PNP gagamitin natin. Maganda yan kasi ang nire-request ng mga botante magtutungo sa presinto, wala na sila makikitang mga namimigay ng mga polyetos at ginagamit pa yung mga bata dahil pag bata baka patawarin at hindi hulihin. Ano ho ang dapat na i-expect po doon ng ating mga kababayan? Lalo na yung mga magulang na baka hindi nyo nalalaman, baka pwedeng yung anak ninyo damputin at dalhin sa DSWD. Major. Opo, tama po. Yung ating po mga magulang na hindi alam na yung kanilang mga anak ay nagagamit na alaan po, bantayan po natin, baka hindi po natin alam, pati tayo madamay doon sa ginawa na pagtulong ng ating o ginagamit yung ating mga kabataan. Pero sana naman po yung ating mga magulang is maging responsible po sila na yung kanilang mga anak, since hindi naman po sila kailangan na nandun sa voting centers natin, is wag na po nilang papuntahin doon para hindi naman po magamit or ma-exploit pa ng mga posibleng mag-vote buying or even yung po magbibigay po ng mga polyetas po. So makikita ho natin sa loob ng mga kusamang presinto, mga paaralan man yan o mga gusali ng pamahalaan, may mga tauhan ng NCRPO, mga pulis sa NCRPO na mag-iikot at pag-expect niya na may paglabag tulad noong sabi ni Chairman kanina, yung pupunta ka ng presinto tapos magsusuot ka ng t-shirt na nakalagay yung larawan ng isang kandidato, maaasahan, ito, namimigay ng mga polyetos, ng mga sample ballot within 30 or 50 meters from the polling precinct, maaasahan ang PNP na ang mga ito ay agad-agad hulihin. Tama po, agad-agad po silang lalapitan ng ating mga polis at i-assist po sila para madala po sila sa ating mga pinakamalapit na presinto. Para explain din po, baka kasi
Hindi po nila alam na bawal yung magsuot nung parang damit. nakalagay yung pangalan ng kandidato. Baka hindi po sila aware na yun ay campaign material na. Kinukonsider pong campaign material yung mga t-shirt na may pangalan ng mga i-elect po natin. Actually, kahit nga raw pamaypay, Major yung magdadala ka ng pamaypay, tapos kunyari papaypay ka, pero doon sa yung itsura ng mukha ng kandidato sa kasama rin pala yun sa pinagbabawal. Tama po, kasama po yun. Kumbaga lahat po ng mga materyales na naglalaman or meron pong nakapangalan dun sa mga kumakandidato is considered as election material. Nung pakuli na lang medyo na nakarang kasing election, may mga tumugon na pulis, yung mga batang ginagamit sa pamumunud ng mga sample ballot sa mga polling precinct. Kaya lang, hindi nung pagkukunin nila yung bata, hindi naman nila alam, di alam ng pulisya kung saan dadalhin. So, mangyayari ba nito na magre-request ang PNP ng mga representative from DSWD sa mga ilang presinto o saan man pwede sigurong pumunta sila para pag may mga batang mamimigay ng sample ballot, ite-turn over agad-agad sa DSWD, Major? Sa tingin niyo may pangangailangan ba ng ganon? Sa ngayon po kasi, since yung ating 25,000 na mga pulis na ikakalat, may kasama na din po tayo dyan mga force multipliers, kasama po yung mga taga-barangay. Okay. So yung mga taga-barangay, yes po, meron po may mga taga-barangay po dyan, kaya po mas kilala nila yung mga, halimbawa man may mga bata doon, kilala nila kung kaninong anak yun at agad-agad nilang masasabi na yung anak mo dinala na sa barangay, dinala sa presinto, puntahan mo doon kasi namigay. So yun po, mas magiging madali po yung aming magiging action kasi meron din naman po tayong mga counterparts na tutulong sa atin. Alright. Major Hazel Asilo, maraming salamat sa mga impormasyon po ito. Good luck din po sa ating lahat at magkabalitaan pa po tayo bukas lalo na kung may mga mahalaga tayong impormasyon na dapat ipamahagi, ibigay sa ating mga kababayan ngayong Mambisperas hanggang bukas, araw ng halalan, election 2025. Major Asilo, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Ang Public Information Office Chief ng National Capital Region Police Office NCRPO si Major Hazel Asilo. Inyo po napakinggan mga kapuso.